Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Isang magandang gabi po sa inyong lahat at ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, at para magbigay sa inyo ng mga tamang payo tungkol sa legal, ito ang ating mga kasama ngayong gabi, Abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Magandang gabi. Hi, good evening. Good evening sa lahat ng mga nanonood sa amin ngayon sa YouTube at saka sa Facebook. Kahit illegal, loko lang. Legal lang tayo dito. Legal, Oo. legal. Oo, dahil sa totoo lang, kailangan ng taong bayan ng tamang payo Oo. sa maraming issues ng Ng bayan. pang-araw-araw na Actually, ito buhay. pang-araw-araw. Kaya gusto ko itong Yes. programang to kasi Oo. yung mga pang-araw-araw na problema ng mga totoong tao ang ating mga, Yes. diba? Yung At saka mga yung- regular folks. Sa totoo lang, attorney, no, pag sinasabi mo pang araw-araw, minsan kala mo hindi mo kakailanganin ng batas, pero Actually, it's everywhere. napipilitan kang, Napipilitan dapat ka. kang marunong kasi it calls for it. Oo nga, sometimes. Pero Diba? minsan nga, actually, minsan pag sa programa, minsan love life, nakakapadala. Oo. Actually, gusto ko rin Kakaiba. gusto ko rin yung mga yun, lalo na kunyari yung usapang relasyon. Oo, yan. Yung mga And ganyan. usually, ang sinasagot natin, hindi sa batas, di ba? Sa puso. natin. Puso Sa ang puso, labanan. di ba? Ang puso ang Anyway, labanan. tingnan natin kaya ngayon kung may puso kayang kaso Oo nga. na pwedeng solusyonan. Ay, hindi natin alam, Ni surprise. Dr. Love. Sino nga ba si June Banaag. Brother June Banaag si yun. Dr. Love. Tsaka si Dr. Love. si Supreme Court Justice Leonen, di ba? Si, Ganun din siya, si Dr. Love Love. Guru. Love Guru naman Sa siya. kanyang sockmate, si Love Guru. Nako. Meron Pero siya. lahat umiinog sa pagmamahal. I know, right? Yan. Anyway, sa mga may problema sa puso, wag naman sana. Wag pero, sa amin ang tanong. Wag sa amin ang tanong, pero kung problemang legal, pwede, ay mag-text sa amin sa Pag-Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin sa Facebook Messenger. Yeah, there you have it. So tawag na po at mag-text na dahil handang-handa ng ating abogada de Campanilla na sagutin ang inyong mga katanungan. Alright, eto na. Si Carla, 22 years old ng Quezon City. Matagal ko ng problema ang paulit-ulit na pagkawala ng pera at gamit sa loob ng bahay. At ang hinala ko po ay itong 14-year-old na kapatid ko na lumalaki na rin sa amin ang kumukuha. Quote-unquote, kapatid. Oo. So, ibig sabihin, Baka- parang ano lang yung, alam mo sa Pilipinas kasi, di ba, yung, parang ampon, pero hindi talaga legally ampon. Or tinuturing na kapatid lang. Tinuturing na kapatid, Okay, parang, sige. oo. Ilang beses ko na itong sinasabi sa pamilya pero hindi nila ito sineseryoso at madalas ako pa ang binabaliktad kapag nagrereklamo ako. Umaabot na sa libo-libong halagang nawawala sa akin sa loob lamang ng ilang taon at pakiramdam ko wala akong proteksyon dahil kahit sa sarili kong bahay. Pagod na ako sa sitwasyon na ito, gusto ko nang malaman kung saan at paano ko pwedeng i-report ng maayos. Ano pong tamang legal o social welfare steps para ma-address ang ganitong kasong involving a minor. Ay, napaka-timely nitong tanong na to. Oo, Ilan pero, taon na to? Si Carla, 14 22. 14. Okay, di ba? Umaate ka bong debate ngayon lately yung age of discernment, di ba? Pero ang Criminal tanong ko- liability of children. Correct. Current na batas ngayon, it's 15 below. Walang criminal liability. 15 to 18, you have to kung merong discernment. Diba? Kung merong legal discernment yung bata. Ikaw, personal, ano sa tingin mo? Personal opinion mo lang naman to. Personal, tama lang. Yung ganyan, tama lang. Merong scientific basis yan na hindi pa fully developed ang mga frontal lobe or something na ganyan. Na hindi pa, ang mga ganyang mga bata, kahit na sabihin mong parang matatas na, parang meron ng wisyo, but actually children are not fully developed too. And you can still mold them. Diba? At, kaya 15 is good. Meron pa nga dati nung alam ko, meron nagsasuggest na 12. Hindi, yung iba gusto pa babaen. Oo. 12, yung iba gustong pataasin to 16. Diba? But I would prefer the higher for me, ha? Kasi,
To give chances to the Exactly, youth. dahil saan mo itatapon yan? Tatapon mo yan sa bilibid? Wala naman tayong facilities na, Pero na hindi ba nilalagay sila sa isang parang boys town ideally, or kaya yung or parang girls bahay town? pag-asa ang tawag Oo. nila doon, di ba? Pero it's not enough kung gagawin mong lahat yan. Kung ibababa mo ang age of kumbaga criminal liability. Tapos yun, so yung mga yan, 14 years old, theft, actually yan, theft. Ano mangyayari dyan? O de kung 12 yan, o kung 14, de pasok na siya, pwede na siyang kasuhan. Tapos saan mo siya ilalagay? Di hindi na siya dun sa bahay pag-asa dahil nga beyond na eh. Yeah. Oh, So, magiging hardened criminals pa yan. There are studies, diba, that ang bata, pag nilagay mo, sino makakasama niya? Yung mga so parang gumagawa lang sila ng gang doon. gagawa ng gang, mamomold siya into to be more like a criminal. Oo. So parang for me, it's more of, pag ganyan, tama yung tanong niya legal or social welfare? So that's a nice question for kasi hindi naman niya naiisip na gusto niyang ipakulong social welfare lang, di ba? Ang unang-una dyan is that, sabi niya, quote-unquote, kapatid. So, Pero, hindi talaga nila kapatid. At saka hindi niya nahuli sa akto eh. Oo nga so mahirap magbintang na hindi mo At alam. saka bata yung binibintangan mo. Oo, so parang for me, it's not a legal problem but more of a family dynamic problem. At last, if I may add, yung quote-unquote kapatid, ibig sabihin nila talaga nila kapatid. Parang inako lang, di ba? Baka tinuturing lang ng Oo, kapatid. nakatira sa kanila. Oo. Actually, ngayon, di ba, si Attorney Gabby at ako, Yes, nasa DSWD. nasa National Authority for Yes. Child Care, which actually encourages adoption or fostering, 'di ba yung mga ganyan. Kasi ang daming ganyan yung mga inampon pero hindi naman talaga legally ampon. Nasa limbo yung mga batang yun 'Di ba? Yung wala talaga silang parental authority na kunyari, mapariwara talaga yung bata yan at wala talaga siyang tinuturing na magulang legal. Sinong sasagot sa kanya? Hindi, the state actually, Oo. yung gobyerno, really has the responsibility. There are parents talaga na wala na tayong magagawa. Irresponsible, kahit ikulong mo siya, kahit itaktak mo siya, wala Actually, siyang there has to magawa. be a declaration of them being either neglected, abandoned, surrendered. Merong mga ganun para mapakawalan na yung bata to, para maging available na siya, para meron namang gustong pamilya na Umaruga sa kanila ng umaruga sa tama. umaruga sa ng tama. Oo. So anyway, eto, hindi naman niya nahuli sa akto pa. Oo nga. So anong dapat niyang gawin? Kung ako sa'yo, Counseling na lang yan hindi for me hindi legal o baka naman ikaw na lang ang lumipat. 22 na siya 22 ka na di ba? Hindi nga lang sa totoo lang Or ayusin mo yung gamit mo. Kaya ka nawawalan kasi baka hindi mo inaayos. O di mag-CCTV ka. Pag nakita mo, Para at least meron kayong mapag-uusapan Preba, kesa yung oo. sa pamilya Haka-haka. lalong gulo yan sa pamilya na ikaw kumuha. Nakita mo kung kinuha ko yun. Kaya nga. Na-imagine ko na yung away kapatid na gano'n. Correct. So, siguro, umanap muna tayo ng prueba. Tapos sabi nga ni Attorney PG, pag-usapan as a family. And then, kasi 14 lang di ba? 14 lang. Yung mga there are others who argue na pababain, di ba? Pero, which I understand sometimes, di ba? Parang feeling mo, Actually, I can see your point. Oo. Actually, I can see your point. di ba, na parang ilagay mo ang sarili mo sa magulang ng isang 14-year-old. Ako nilalagay ko yung sarili ko dun sa tao na 14 years Oo. old. You know Sa why? 14 at saka sa magulang. Yeah, ng 14. you know why? Kasi baka yan ang kinalakihan ko. Wala akong ibang alam. Yes. Tsaka kahit na sabihin mo parang kumilos, parang matanda na, hindi pa matanda Hindi. yan. Yeah, totoo Nagde-develop yan. pa I ang think nagde-develop pa nagbago isip ko dahil sa sinabi mo. nagde-develop pa utak niyan. Hindi Oo, pa. kasi dati ako pababae. Oo. Pero hindi, di ba? Kung isipin mo, ang anak mo nung 14, kahit na gumawa yan ng masama, hindi pa niya alam ang tama't mali pag ganun Di ba? Yung totoong tama't mali. Yeah, well, Scientifically speaking. Right. Anyway, so eto na si Den ng North Caloocan. Siya ay may tanong kay attorney. Nasa linya ng telepono. Hello, Den. Magandang Hello gabi. po. Hi, Good Den. evening. Yes, Den. Anong tanong kay attorney? Yes po. Meron po kasi kami nalapitan na tao. So, bali tao-tao lang siya.
Meron kayo May nilapitan na tao. Oo. Para Yes po. Alam niya na, loan. utang. Yes. Umutang kayo sa isang taong to. Yes po. Okay. Kilala nyo to? Or ano lang? Yes po. Okay. Kilala po. Kilala. Tapos, Gusto lang po namin i-concern kasi po, lately naman, good player naman. kayo, So, ang rules kasi niya, only tubo. So, if ever na hindi mapakaya ibigay yung buo, tubo lang iyak mo. anong anli tubo? So, Kayo ang nangyari, kayo ang umutang. ako po. Kayo ang umutang tapos noon, gusto niya ay yung interest anli? Yes po. Okay. Maganda tanong 'yan. Then kasi okay, wala na tayo yung usury law ngayon, 'di ba? Ang usury law kasi dati pinagbabawal yung 5-6. Saka yung sobrang taas ng interes. Pero Okay. ngayon, Yan na nga po. pero ngayon Ganito po. na wala na Natanggal na kasi yun. natanggal na yon. Although, ang ganito ang rule, Dana, hindi ka pwedeng singilin ng interest kung hindi nyo napagkasunduan yung interest Dapat na yun. ba written or verbal? Pwedeng verbal, pwedeng written. Although usually, best kung written. Diba? So ngayon din, meron ka pang pagkakataon na huwag pumayag doon sa interest na yon. Kasi hindi naman niya pwedeng i-impose yun unilaterally na ito na interest natin. Tapos hindi ka pumapayag. Insist mo na isulat kung ano man yan at mag-negotiate ka to kasi hindi ko sinasabi mong bayaran ng utang mo, kailangan mong bayaran ng utang mo. It's only the interest that you have control na kung how much interest. Usually naman ang nagpapautang, tama lang naman nung humingi sila ng interest. Kasi yun nga yung cost of money nila, di ba? Pero dapat naman is something that is agreeable to both parties. Magkano ba utang mo, Oo nga, din? magkano din? Ano po, pag-ari kasi, 20K yung hiniram. Okay. So, ang patubo niya doon is 4,480 per month. Taas. Okay, per month. Yes. Okay. Magkano so, ba ang hinuhulog mo? 4,000 something. Magkano hulog mo? Doon sa principal. 4,480 per month, so kulang ng tubo. Ano daw? 4,480 per month. Yung sa 4,480 per month, ano doon yung interest? Ano doon yung sa principal? Principal. Interest lang po yun. Interest lang. Per month. Per month. Okay, Yes so po. parang Kasi mga nga, ano yan. hindi pa kaya ibalik ng buo. Hanggang hindi mo pa kaya ibalik ng buo. Yun lang ang may iaabot mo. Okay, so ano ang naging problema? Hindi mo mabayaran? Ngayon lang naman din hindi makakahulog. Hindi kasi sila marunong makinig sa pakiusap na hindi naman sila tatapusan, babayaran. Pero din, kasi nung nangungutang ka, Opo. nung nangungutang tayong lahat, alam natin na gusto nating magbayad. Oo. Pero ang pakiusap kasi is, depende kung tatanggapin ng tao Oo. yung pakiusap mo, di ba? Pero again, ito naman yung sinasabi ni attorney kasi nga ang taas ng interest na 4,000 means sa 20%, tama ba ako? Pakicheck nyo nga. Sa May 20, 480. ano po? Hindi ka sa kanya kasi unli eh. In a Ano sense yung na, Anli? kasi sabi niya, ang gusto nung pinagkautangan niya, hanggat di mo mababayaran ng buong 20,000, yung 4,480 forever yan until you cough up the 20,000. So, Oo. walang principal every month na, hindi, pero Wala. talagang every month may interest Wala po. naman Walang talaga. principal. Every month may interest, pero yun, Pag nagbayad ka, diminishing dapat. hindi nga eh, wala nga raw, walang, Ah. walang, Wala po, walang, opo. until bigay niya ng buo yung 20,000, 4,480 ang kanyang sinisingil. That's well and good. Kunyari, kung isang buwan lang, mababayad mo na yung, di ba? Yung 20,000. Pero kunyari, isang taon na. Kasi wala ka pang 20,000. Nabuo mo na yung 20 mil na yun sa 4,000. Doble ba? 4,000. Doble na actually dahil Triple na. triple na. Oo. Pero, well, again, yun kasi yung mga, alam mo, dapat talaga makita ng mga congressman yan. Oo. Kaysa kung ano-ano yung mga pinagagawa. Sorry Oo nga Pero eh. dapat ito yung malapit sa bituka ng tao yung tinitingnan nila eh. Alam mo sa akin kung ako din kasi sa halagang 20,000, 4,000 ang hirap magkaso, di ba? Pero sa akin, kung umutang ka na lang sa iba na merong interest na mas maganda yung
Payment scheme, Payment oo. scheme. Itsapwera mo na itong bayaran mo Oo. na siya ng 20,000. Para tapos ka na. Tapos lumipat ka na lang dun sa bago mong pinagkakautangan na mas maganda yung, mas Terms. reasonable yung terms. At this time, make it Isulat mo. isulat mo na Oo, ito tama. na 4,000. Kasi actually, that's a more practical solution rather than, di ba, yung hahayaan mo na 4,000 na 4,000, hindi naman titigil yan until hindi mo bayaran siya ng Saka naghaharas pa yung mga, hintay mo harassing ka, Oo. pa demanda mo ulit. di ba, Den? Di ba? Ang dami naghaharas na ganyan, Dami. Meron sa akin nagkakamali eh. Kaya alam mo, number di ba? number ko yung naibigay. Oh. Tapos, May tinitext ka na Mayat tinitext ako, tapos sinasabi sa akin, kaibigan daw niya yung, nakita na raw niya yung mga kaibigan ko sa Facebook, nga. saka lahat daw ng kamag-anak ko. Sabi ko, tapos tinatawagan ko siya, sabi ko, mali yung number, ayaw niya maniwala. And then, actually, pwede mo kasuhan na harassment. Exactly, harassment talaga. Oh, Well, anyway, sana makuha mo yung advice ni attorney. Advice ko dyan is that, replace that loan with another one that's more reasonable for you, and armed with the advice that I'm giving you na huwag kang papasok sa ganong sa bago mo na hindi malinaw ang interest payment. Tanong, paano kung talagang hindi na niya bayaran? Anong gagawin? Pag hindi na siya nagbayad, ang mangyayari dyan magsa-small claims lang naman itong. Di ba't di na lang siya mag-small O pwede claims? rin. Pag sa small claims ka lang yan, tapos pagdating sa korte, Umapila na lang siya. magsiset ang korte ng reasonable terms for Yan. you. Nakuha mo, then, pagka hindi ka nagbayad sa kanya, magdedemanda yan. Ng small claims Ng small claims lang. Pag nagdemanda siya, ang korte, alam niyang 20 lang ang utang mo. Di ba? Oo. Yeah, actually, usually the courts will set a payment scheme. Ayan. Nakuha mo? At least mabayaran mo yung utang mo sa kanya nang hindi ka rin nagbabayad ng ikakamatay ng Na interest. Habang buhay. Oo, ng habang buhay. Nakuha mo? Pero ito, pag sinabi ng korteng bayaran mo, hindi mo pwedeng hindi bayaran kasi irerematahin lahat ng gamit mo. Na until ma-satisfy you. Yes. Nakuha mo din? Yes po, yes. Okay. Sige, good thank luck you. ha. Good Good luck luck. then. Daming options niyan. Ikaw na bahala, ha? I gave the practical Thank one. you. Diba? Yes. Okay, thank you. I gave that practical one. Palitan mo na lang yung utang mo na ito something that's more reasonable for Yes. you. Diba? Pay it off. And Pay then, it off. That's correct. Oo. Although, syempre, pag utang din, ang hirap para ka nagro-rolyo, di ba? Exactly, Pero wala naman siyang choice. Oo nga. Okay, sige. Ito na. Si Jai Pero wrote... pwede po isa pa? Ay, nandiyan pa pala siya. Sorry naman. Ano daw po? Ano yung isa? Pwede pa humabol? Sige. Ano yun? Sure. Ang concern ko kasi, apat yung anak ko. Yes. Okay. Yung tatlo, isa yung papa. Okay. Dalawa yung PWD, pero yung isa lang yung naka-affiliate. Okay, dalawa yung PWD, yung isa, Isa lang yung naka-affiliate sa kanya, parang gano'n. isa lang ang nakabili sa kanya. Meaning sa dati mong dati mong may asawa mo or partner. Dati asawa. Ha? Dating asawa po. As in asawa. Kasal ha, pag sinabi mong asawa. Living partner. Ayun, live-in partner. Kasi iba naman ang kasal Oo din. nga. oo. Ibang masasagot ko pag sabi mong kasal. Correct. Diba? So, meron And kang then yung dito po sa pang-apat ko, na anak, kasal na kami. So, yung iba kasal na ako. So, yung bunso mo anak ko ngayon kasi, sa yung papa asawa. nila, ayaw magbigay yung sustento. May karapatan ba akong pag-ibig? Oo Or naman. talagang hindi na? Acknowledge ba niya yung mga anak niya? Yes po. Kinikilala. As in, sa birth certificate, nakapirma siya? Sa kanilang tatlo, yung pangatlo lang yun nasa birth certificate. Pero yung iba, Yung meron... dalawa, walang middle initial. Hindi nakapirma sa birth certificate. Yes po. Pero meron kang ibang prueba na ina-acknowledge niya, like sa binyag, or Picture. Meron. ginagamit ba nila ang apelyido? Hindi nila ginagamit yung apelyido ng Tatay. tatay. Kasi ginagamit po niya itong pangatlo. Yung dalawa, hindi. Hindi po. Kasi nakadeclare talaga, walang middle name. Oo nga, Saka kasi nung pag ano kasi, pag hindi acknowledge at hindi pumapayag yung tatay na gamitin yung apelyido niya, walang middle initial.
Kasi ang ginagamit na ability yung sa nanay. Okay. So, paano yon? Yung tatlo lang, yung pangatlong anak lang niya ang in-acknowledge. Pero anak din yung dalawa. Paano It na? doesn't matter kasi if there are proof that they are his children, meaning, kaya tatanong ko kung merong iba pang pruweba na anak niya yun, di ba? So, then, they are all his biological children, illegitimate children. Illegitimate children are entitled to support from their father. So, anong pwede niyang ikaso dun sa tatay nung tatlo? Pwedeng petition for support for the, lalo na PWD Yung Dalawa dalawa. yung dalawa o kailangan talaga. Ano, pwedeng petition for support. At di ba, naalala mo nung isang episode dati, sabi ko yung sa Vowsy. Oo, Vowsy. Pwedeng ex-partners eh. Yun. So, Pwedeng pwede kang humingi ex-partners. ng suporta sa kanya, suplong ka lang sa police sa women's desk. Yes. Pwedeng ex-partners. Kahit na hindi Paano mo na... pag sinabihan niya ako ng, kasalita na, ba't nanghihingi ka pa? Iba naman yun eh. Kasal naman. na raw siya, ba't It- nanghihingi ka Eh, pa? kasi hindi naman responsibilidad ng bagong asawa mo. At saka dalawa naman tayo may responsibilidad eh. Dapat siya Oo. magbigay, ikaw magbigay din. Nakuha mo? Yes po. Yun. Yun ang pwede mong kasukin. Yes, Ha? oo. Actually, maganda yung point niya, di ba? Kunyari, clear na the three children were born pre-marriage, kumbaga. Yes. Then they are not the responsibility of the new father. Yes, Oo, correct. diba? Oo. Okay, nakuha mo ba din? Yes po. Unless sige. gusto niya nga, diba? Unless gusto niya i-adopt nung new father, Oo. ang tatlo niyang Yung anak. tatlo niyang anak. Pero kailangan Agree din si father. si father. Oo. Nakuha mo, yun muna, suporta muna tayo, yun ang problema mo, di ba? Mm. Opo. Okay, Okay. good luck ha. Good luck. Good luck, Del. Okay po. Thank Thank you. you po. Maraming salamat. Okay. Mm. Ang sakit sa bungo. Oo nga, ang dami niyang problema. Kaya naman Hindi pala nga, siya totoo umutan yan. ng 20,000 Oo. kasi nga. Totoo yan. Ang napakahirap ng mga Pilipino na alam mong gipit na gipit, kakapit sa patalim, lahat yan gagawin nila para sa anak, para sa asawa, lahat na. Pero ang mga, unfortunately, yung mismong bayan natin, ang daming inaatupag na iba, sana yung mga usury, loman lang, na baka Oo. pwede naman yan, di ba? Unahin nyo yan. Gusto mong ibalik ang usury law. Sa akin talagang i-cap natin yan. Kasi lahat ng tao, pagka kailangan ng pera, kahit sa buwan, Ay, papaya. papayag. Papaya. Papayag. Kasi like, nasa ospital na yung anak ko eh. Ano gagawin ko? Actually, alam mo ngayon na dahil dyan, meron akong, ito kaya, hindi naman siya nag-endorse ako. Napansin mo sa mga ibang e-wallets natin ngayon, meron na Yes. silang loan provision. Yung pwede kang umutang sa e-wallet mo. Ganon. Meron. At yun, nakaset yung interest. Pero hindi lang yun. Ang sa akin, utang pa rin eh, di ba? Utang pa rin yun. Ang hirap ang hirap kumita na ng pera ngayon, sa totoo lang. Tapos ganun pa yung mangyayari sa mga kababayan natin. So, tama yung sinabi mo, nakita nila na merong ganyan, may option na, Oo. 'di ba? May option na ganyan, pero still no, basta ang sa akin di ko dapat yung pinakamalalapit sa sikmura ng tao, yun ang Oo. dinidiscuss Pero yun natin. na nakita ko, like for example, hindi ko babanggitin yung e-wallets Oo. na yun. Pero yun nga, di ba, yung parang merong loan. Pwede. Blank loan. Oo. Tapos makikita mo na yung merong stated na yung interest. So, alam mo na yun ang interest mo. At madaling magbayad kasi iloloadan mo lang yung wallet mo, kakaltasin nila dun sa ano mo. May dalawang klaseng kumpanyang gumagawa nun. Alam ko, di ba? Yung isang kumpanya, yun nga yung nagte-text sa akin na mali. Harasta ako sa kanya na mali naman. Nalinaw, ang utang sure, niya, sana nalinaw mo na yan. hindi nga eh. Pinabayaan mo na lang. Pinapabayaan ko na lang kasi Maayos alam siguro. kong hindi ako eh. So eventually they'll realize they made a mistake. Yeah, it's only 3,000 something yung Oo. utang nung tao. And yet, ano? And yet, ganyan siya sila kasigasig mag-collect. Actually, kung gano'n nga yan, pwede mong reklamo yung e-wallet na yan. Yes, true. Sa Bangko Sentral. Or NTC. For NTC. Yes. For, ang tawag doon ay Data privacy yan eh. Tsaka mercenary Tactics. collecting tactics. Alam mo, attorney, may tatanungin ako sa'yo. Kasi, eto, nung nakikita ko itong nagte-text sa akin, di ba pag naglo-loan ka, you have to verify the number. Yes. So, tatawagan mo, i-verify mo yung lugar. Bakit niya nabigay yung number ko nang hindi tumatawag sa akin kung ako yun? Yun, hindi ko rin alam. Sabi ko, baka may kamali modus yan ng operandi to. Pwede mong ireklamo nga yan sa BSP kasi ang mga
kumpanya na nagpapautang, may lisensya yan dapat sa Correct. Bangko Sentral. Correct. Hindi yan basta-basta yung kunyari, big companies like Oo. that, offering loans to the public, it has to be registered with the Oh, Bangko eto, total Sentral. meron pa naman ang sabi dito, stretch. Oo, at dahil stretch, tingnan mo ha, patingin. I do not want to say the name. That's the Ito name. na nagalabas na ng mga antipara. Oo. That's the name of the person. Ang sabi, ipinapaalala namin ang hindi mo pagbabayad ng iyong balanse na nagkakahalagang 3,659 blank. sa iyong blank ay maaring magresulta sa pag-endorso sa legal team ng aming Ito lang. kliyente. Ay, nako, normal yan. Yung Okay, legal team. ito pa, ayan ha, nakita mo yan ha. Yung isa may pananakot na. Ang sabi niya dito dun sa isa, kilala namin ang iyong mga Facebook friends. Ang dami nakita mo, ayan yan. Alam mo, Ang dami, i-report mo na yan. Sobrang dami, as in, nakakasira At sa saka iyo. it's not even it's a private number. Yes, that's true. And it's really, alam mo, tumatawag pa sila. That's why Collection, ano yan, I suppose that Black credits already has engaged. Usually kasi pag ganyan, sa halagang 3,000, hindi na magbabother ang mga malalaking kumpanya na kolektahin yan. Oo, pero binibwisit ka talaga nila, araw-arawing ka nila. Ang ginagawa nila, binibenta nila yung utang na yan. Yes. To collecting agency na ang na binibili yon at a small, kunyari, for example, 3,900 ang Yes. utang nung akalang number mo, bibili niya nung collecting agency ng Para sila let's ang say- magkokolekta. Let's say 1,000 pesos lang ang Yes. ibibigay nila doon sa Yes. sa actual. So parang pag nakakolekta sila, yung kung ano man yung nakakolekta, yun ang kita nila. O, tingnan mo ito ha. Kasi tiyatin mo, it's a private number. It is. It's all private numbers. Iba-iba ang numbers ha. Kaya kasi kung totoo na yung talagang that e-wallet ang nag-ano sa'yo, ang lalabas sa text mo is yung hindi number their brand. Yes, that's true. That's And their then, they have the same, what do you call this? Plakado na. Plakado na yan, Plakado. pangalan na lang yung. Pero tingnan mo, ang dami ha. Oh. Araw-arawin ka ba Alam naman mo, ito? i-report mo na yan. Ang Naiinis tsaga mo, na kung ako ako talaga. magbubuisit ako dyan, talagang, di ba? Nakakabisit yung ganyan na lagi mo na, maya may nagte-text sa'yo. Tawag ang naiinis Oo, ako. Hindi, actually, okay, buti nga, kung ikaw na nga talagang may utang, nakakainis na nga na inaaraw-araw ka pa. Ito, hindi na nga. Hindi nga akin Ang to. tsaga mo, Mare. Hindi, I ang swear. ano ko lang is, talagang na-prove ko na nananakot talaga sila. Oo nga. Di ba, ito nga, di ba, na, ikaw na nga namin, the law protects even the one who actually has an actual loan. Correct. Not to be harassed into paying their loan. Ikaw nga, hindi na nga, ikaw may utang Ayun nga, ang ano sakit pa, sa banks, diba? Sinatsagaan mo pa Hindi, tinanggal ko lang yung nililimit ko doon, yung call sa akin, na pag hindi kita kilala, isang ring lang napuputol na. Kasi kung hindi na ako nakatulog, tumatawag siya 3:00. Totoo. Sinasadya promise. na yan para Sadya maano na na, yan. At sinasadya dahil na. dyan, sabi niya overtime na. Overtime Maraming na. salamat po muli sa inyong pagsama sa amin. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Macastro. And ako po si ang inyong abogado de Campanilla, si Attorney PG. Bye, Bye-bye. everyone!